Good day everyone. So, eto na. Maraming naghihintay sa video na to. So, I'm about to present the much awaited, maraming naghihintay na lesson 5 natin. So, sinabi ko dati sa lesson 4, yung lesson 5 na to is I assure to you that maraki yung benefit na makukuha mo dito. Kasi sa lesson 5 kasi, dito ko po ituturo kung paano po mag-navigate. Okay? Paano mag-navigate ng account mo sa business natin. Tama? Kasi meron ng account, member na. Pero hindi pa marunong mag-navigate, hindi pa marunong paano mag-click ng income, saan makikita ang income, saan makikita yung mga tao niya. So, marami pa silang mga katanungan na hindi pa nasasagot. So, dito po sa lesson 5 natin, dito ko yan ituturo. And then, may bonus pa yan. Ituturo ko rin kung ano ang gagawin ninyo once nakapasali na kayo ng isa o dalawa sa 4 aces mo. Kasi I'm sure, pag i-follow mo lang yung lesson 3 and lesson 4, I'm sure magkakatao ka or makakapasali ka ng tao na magiging under you sa business natin. Okay, handa ka na ba? But before that, bago tayo magsimula, syempre importante po, mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel. And ring the bell so that every time may bagong video or mga bagong video na maa-upload sa ating YouTube channel, kasi alam mo na, sa panahon natin ngayon, sobra tayong busy, marami tayong mga pinagdaraanan, minsan malo-moral, ma-downgrade, diba? Naka-experience na kayo, minsan mababad trip ka. Alam nyo ba, pag bad trip ka, lahat na nangyari ng araw na yun, magiging bad trip din. Kasi ganun talaga. What the mind will conceive, the body will achieve. Bigyan kita ng sample ha. Halimbawa, tingnan natin ha. Kumakain ka ng mangga. Alam mo yung mangga? Yung mangga na Carabao mangga. Sobrang asim yun. Binalatan mo. Imagine ha. Mga lalaki, magaling sa mag-imagine eh. Sample lang to ha. Binalatan mo. Ngayon, naamoy mo, di ba? Sobrang asim. Amuin mo. Ngayon, hiniwaan mo. Tapos, sinawsaw mo sa sukang pinakurat. Alam mo yung pinakurat? Sinawsaw mo. Tapos, daan-daan mong kinagat. Kumusta ang laway mo? Di ba naglalaway ka? It's because what the mind can conceive, the body will achieve. Ang ibig sabihin po, kung ano yung nasa isip mo, ay siya po yung mangyayari, magre-react po yung katawan. Kaya po, importante po sa business natin, tama? Ang importante sa business natin is everyday ka dapat mag-learn, everyday ka dapat na may papasok sa isip mo na maganda, positibo, para ikaw na human body, everyday ka din maging positibo. Everyday ka din maging excitement level. Tama? Kaya, isa po sa way para makatulong ako sa'yo, everyday po ako nag-upload sa YouTube ko ng mga positive speakers na nagbibigay ng mga positive knowledge. Tama? So if you click the subscribe button and you ring the bell, every time mag-upload ako, manonotify ka. So updated ka. At least give at least 30 minutes or 1 hour na meron ka namang positive vibes na ma-absorb in your mind. Para yung galawan mo sa business natin, always kang positive. Okay? Okay ba tayo dyan? So yan, alam nyo na kung bakit kayo mag-subscribe ha? Kasi importante po talaga, what the mind can conceive, the body will achieve. And in this kind of business, the level of your income will all depend upon the level of your knowledge. Now ngayon, yung mga knowledge talaga regarding this business, hindi mo yan makukuha sa kapitbahay mo. Hindi mo yan makukuha sa mga kasama mo sa trabaho. Kasi ibang field yan eh. Hindi naman pwedeng kung mag-exam tayo ng mathematics, doon ka magkopya sa science. Tama ba? Kung mag-exam tayo ng mathematics, syempre doon ka magkopya sa mga nag-exam din ng mathematics. My point is, kung ikaw ngayon, nag-RGS Prime 4x4 system ka, hindi ka pwede magtanong ng mga tanong na or questions doon sa mga kasama mong trabaho na hindi member sa Prime 4x4 system. So, kailangan para maging tugma yung mga sagot ng mga tanong mo, doon ka magtanong sa mga the same natin na nag-RGS Prime 4x4 system. You get my point? So, yan po yung mga reason kung bakit ka mag-subscribe sa ating YouTube channel.
para every day, kasi I do exert a lot of effort talaga na mag-record para po sa mga kapatid natin ng mga Prime 4x4 system na everyday po kayo ma-updated. Kasi nire-record ko talaga yan, ina-upload kasi everyday different kasi yung speaker. Diba? Ngayon lang, nag-upload ako, isang estudyante. Nung simula, isang estudyante, pero ngayon, may sarili ng bahay at kotse. Kahapon, yung in-upload ko, isang welder. Ngayon, kumikita ng million every month. Dati lang yung welder. The other day, yung in-upload ko, the youngest millionaire monthly income in our industry. Imagine mo. And lahat po, yung nasa record ko po, sinishare nila kung paano nila ginawa. So imagine mo ano ang matutunan mo pag makuha mo yun kung paano nila ginawa. So yun po yung advantage kung bakit ka mag-subscribe sa ating YouTube channel. Okay? And then number 2, saglit lang tong training to, so importante po makuha mo yung knowledge niya. So mag-headset kayo po. From top to bottom, mag-headset kayo. Bakit po? Kasi natin maiwasan maraming mga unnecessary noise. Tama? Halimbawa, focus ka, tatawagan ka, or may mga aso sa gilid, or may mga pusa, or mga manok. So, importante po na nakafocus tayo kasi again, isa ito sa malaking kagamitan mo na pwede kang mag-level up sa business natin. Tama? And I assure to you, matapos mo lang yung lesson 5, kakaiba yung knowledge mo dito. Okay ba? And number 3, the tip of the pen is much more sharper than the sharpest mind. Ano ibig sabihin? Kahit sobrang talino mo nakikinig ka sa akin right now, kahit sobrang professional ka na tao na nakikinig ka sa akin right now, guys, tao ka lang. Ang tao po pwedeng makalimot kasi tao lang tayo. And I know marami tayong mga pinagdaraanan or daily activities na ginagawa everyday. So pwede yung natutunan mo ngayon, if hindi mo siya i-notes, ay pwede makalimutan. Pero pag i-notes mo siya, every time may mga katanungan, gusto mong i-review, ay simply pag open lang notebook, makikita mo na yung sagot. So as my advice po, ready your ball pen and ready your notebook, your business notebook, para makafocus ka sa quick training natin ito. Okay? So, importante rin maka-notes kayo kasi mga importante po yung ituturo ko sa inyo ngayon. Okay, ready na? Handa na? Let's do this. So, welcome to lesson 5. Okay, before you proceed po to our lesson 5, syempre, again, as my reminder, paki-subscribe po ng ating YouTube channel. Prime International TV po yan. Click subscribe and syempre, ring the bell para ma-notify kayo. Alam mo na yung purpose, di ba? So yun po, bago tayo mag-proceed sa lesson 5, make sure po na master nyo na yung lesson 1. Alam nyo ba yung lesson 1? Alam yun. Kasi hindi ka sasali sa business natin pag hindi mo nakita yung lesson 1. Yung lesson 1 po, yan po yung detalye na orientation ng ating business na to. So importante po ma-master mo yan. Kasi minsan kasi merong mga guest talaga natin na syempre, gusto talaga kayo yung mag-explain. Tama? Naka-encounter na kayo ng mga guest na ganyan. Ay pare, alam ko na yung mga ganyan pwede ikaw yung ma-explain sa akin, total ikaw yung kakilala ko. So in case may mga gano'n na bagay, alam mo na yung mga basic, hindi mo necessary kopyahin yung detalye, pero alam mo na yung basic. Tama? Kaya po, before ka mag-lesson 5, importante po na master mo na yung lesson 1. Okay? Number 2, hit the lesson 2 po. Sa mga 15 stores, congrats po sa mga nakahit ng 15 stores. Okay? Hindi po yan necessary na agad-agad, hindi po yan ultimatum, pero magdedepende yan sa tao. Tama? So, at least man lang, bago ka mag-proceed sa lesson 5, alam mo na kung ano yung gagawin. Continue to hit the goal. Kasi, gusto ko kasi, pag Prime 4x4 system, maximum po yung potential mo dito. Total, siseryosohin mo na naman. Total, tatrabahuin mo na naman ng seryoso. So, doon na lang tayo sa malaking kitaan. Tama? Kasi total, para naman sa pamilya yung ginagawa natin. So, ibigay natin yung the best para sa pamilya natin. Tama? So, congrats po sa mga nakahit ng 15 stores. Nakikita nyo naman yung advantage niya, di ba? Para mag-jumpstart talaga. So, sa mga nag-4 steps din na nag-hit ng 15 stores, congratulations. Tama? So, sa mga nagsisimula pa lang, at least nakita mo na yung lesson 2. Para at least, pag trabaho mo sa business natin, alam mo na kung ano yung gagawin. Ayos ba tayo dyan? Next po,
Apply the lesson 3. Ayan. Alam niyo pa ba yung lesson 3? Kasi before tayo mag lesson 5, hindi ka makarelate sa lesson 5 kapatid pag hindi mo nadaanan yung lesson 3. Alam mo ba yung lesson 3? Dapat alam mo na. Ano ba yung number 1 sa lesson 3? Sige nga. Yung number 1 sa lesson 3 po is the add of friend. Kasi yung karamihan, quick summary lang ha. Bakit ko tinuturo yung add of friend? Kasi karamihan po, konti lang friends. Tama? Or may mga friends talaga. Yung mga friends sa Facebook, hindi hilig ng ganitong business. Tama? O yung mga friends niya, walang mga pera or hindi mga potential. So, importante po marunong ka mag-add friend. Number 2, sa lesson 3 natin is yung My Day. It's part of the marketing. Kailangan marunong mag-upload ha, kasi hindi lahat isa sa minomonitor ko. And mahalata ko talaga na hindi master ng lesson 3 natin is hindi marunong mag-My Day. Until sa upload lang. Kasi yung number 3 sa lesson 3 natin is yung mag-upload. Pero yung number 2, My Day. So, importante po naka-My Day ka din. Kasi pag mag-upload ka kasi sa My Day, lahat ng friends mo makita, kahit hindi kayo friends na close, makikita ko ano yung pinopost mo. So, isa din yan sa marketing strategy natin. And, number 4, ayan, importante po. Kaya ka, sinisiguro ko talaga na alamin nyo dapat yung lesson 3. Tama? Kailangan naka-notes kayo. Bakit? Yung number 4 natin, yan yung pinaka-importante. Yung number 4 po natin is tinatawag nating attacking mode. Tama? Napakasimple lang yan, pero yan yung pinaka-importante. Tama? Hindi mo dapat hinihintay yung tao, ikaw dapat yung nagtatanong sa kanila. So, ina-approach mo talaga yung tao. Tama? Ako, basically, yung ginagawa ko po, tinatanong ko lang, I make it a habit. Ako, kung bakit po until right now, super dami talagang sumasali sa akin. Kasi po, I make it a habit. Every day bago ako matulog, basta in one day. I make sure po in my friends of Facebook at least 10 every day. Di naman yun mahirap eh, di ba? I-compare mo dati nung wala pang online. Guys, it will take us 2 to 3 hours po bago mag-orientation para makuha kami ng mapasali. 50-50 pa yun pagsasali or hindi. Kasi the moment mag-meet up kami sa office, tama? Dinadala pa namin sa coffee shop, pinapakain pa namin. Ganun yung ginagawa namin before. After it, syempre, usap-usap pa, hindi pa diretsaan. After it, i-twist pa natin sa business. After it, i-explain pa natin kung ano yung mga benefit. Sobrang tagal talaga before. Tapos, dun pa yung dadalhin sa office, i-transact pa natin, it will took 2 to 3 hours. Pinakamabilis na yun. Tapos, ang malupit yan, hindi sasali. Sobrang hirap, pero nagawa namin before. Tama? Grabe yung challenges namin before. Pero alam niyo yung ano yung na-learn ko sa online ngayon, nung nag-pandemic, blessing in disguise po yung pandemic. Kasi I've been in this industry for 9 years already. Imagine mo yung resulta ko nga nakuha. Yes, naka-coach ako before. Nang dahil sa field or offline. Pero 7 years yun eh. Dalawang coaches, 7 years. Tama? Pero imagine mo, nung nag-adapt kami sa online, grabe guys. 7 months. Yung 7 years pa lang na effort, pwede po palang resultahin sa 7 months. Imagine mo, first 5 months po, nakapakasal kami. Online to ha. Tapos after 7 months, nakabili kami ng bagong kotse. Yung ko nasabi na, mas madali talaga yung online. Tama? So ano yung ginagawa ko? Bakit until right now, kumikit na mas nag-innovate pa yung way namin ngayon? I make it a habit po sa lesson 3. Importante po yung number 4 sa lesson 3. I-notes nyo yan, attack mode. Everyday po nag-attacking mode ako, pero hindi ako nag-aaway. Tinatanong ko lang po. Everyday po, mayroon ako tinatanong na mga, hi, kumusta? Gusto mo extra income? And I make sure kakilala ko. Tama? Kasi pag kakilala mo, hindi ka na mahihiya eh. Gusto mo extra income? Gusto mo extra income? Ginagalan ko lang. Gusto mo kumita? Extra income? Bakit mo pa iikutin yung kwento? Kakilala mo na siya. Tama? Pag magtanong, ano yun doon na, share agad. Doon na. Ganun lang siya ka-simple. Gusto mo extra income? Ano yan? O yan. Hindi na yan malaking tanong kasi nga friends kayo eh. Pero ikaw, marami ka bang friends sa Facebook mo na hindi mo pa nakausap? Huwag mo naman diretsuin lahat, pero at least 10 lang everyday. Promise po, mahaba na yung 7 days na makapasali ka. Kung bakit hindi po lahat nakakapasali ng tao, it's because, may araw na hindi ka nag-attack mode. Hindi mo kinokonsistent eh. Kailangan kasi, consistency is the name of the game. Guys, sa online na ginagawa natin ngayon na business,
Sa Prime 4x4 system, hindi po kailangan magaling ka. Hindi po kailangan magaling ka mag-sales to kasi recorded na po lahat. Tama? Hindi rin kailangan pagbigay ng mahabang oras. Tama? Kahit minutes lang. Kasi ano na ba yun? Mag-send ka na lang ng video. Send off links, sobrang dali yun. Mag-message ka na lang. I think mga 10 minutes to 20 minutes a day, madali yun. Ganun lang ginagawa ko. In the morning, nagsisend ako, 5, tapos in the lunch, kung anong vacant ko. Tapos the rest of the day, pag may mag-reply nyo, nag-enjoy na ako, tip-tip lang eh. Sinisend ko yung mga link. Lesson 1, yung lesson 1, sinisend ko lang. Tapos pag may mga tanong, doon na kami, usap na kami, paano masimulan, ilang account ipadala, ganun siya ka-simple. Make it consistent po. Consistency is the name of the game. Diba? And syempre, yung 5th is the follow-up. So, importante po sa lesson 3, i-master niyan. Yun lang po yung basic. Ano ba yung lesson 4, coach? Yung lesson 4 kasi, dinitali ko lang. Pero yung lesson 3 at lesson 4, the same lang yan. Sa lesson 4 lang talaga, nagbibigay ako ng script, nagbibigay ako ng tamang pag-iisip. Pero yung flow talaga, the same lang. Bigyan ko kayo ng sample. Sa lesson 4, number 1 is prospecting. Anong dapat isipin pa prospecting? Di ba sa lesson 3 natin, nag-a-add friend tayo? O sinong ina-add friend natin? Yan yung number 1 sa number 4, prospecting. Ganon siya kadali. Tama? Ano yung number 2? Invitation. Ano ibig sabihin ng invitation? Yung tanungin mo lang, gusto mo extra income. Tama? Napakadali talaga sa online. Dati, grabe talaga. Lahat ng diskarte ginagawa namin. How to invite kami dati, sinasabihan namin, gusto mo magtrabaho nga part-time? Hina-hiring pa namin yun. Grabe. Nagbibigay pa kami ng flyers, nag-postering pa kami. Sobrang hirap before. Pinapagalitan pa kami before ng mga tao kasi hiring namin before, hindi namin dinidiretso na business eh. Kasi hindi yung kami marunong mag-sales talk. Maka-bless ngayon po sa online, connection lang po. Ibig sabihin ng connection, friends mo sa Facebook. Friends mo sa Facebook ba? Kakilala mo sa Facebook, i-message mo lang. PM mo lang. Tama, gusto mo extra income, gusto mo kumita, ganon lang. Magtanong ng how, lesson 1, period. Ganon lang. Super napakadali talaga. Basta, ito advice ko, mag-lesson 5 na tayo ngayon kasi marami na akong nasalita. 3 and 4 po, in-notes nyo yan. Magagamit nyo yan. Everyday nyo yan magagamit. Okay? So yan, ito na, lesson 5 na tayo. So lesson 5 po, online marketing training courses. How to navigate your account. Siyempre, umahataw na tayo. Minsan, yung iba dito kumikita na pero hindi alam paano at saan nanggaling yung income. Paano i-click yung income, na-shock lang sa pera pala ako. Tama? So yun, ituturo ko sa inyo ngayon ha. And proper duplication. Kasi minsan, may mga taong napasali, napababayaan nyo na. So, importante po, huwag nyo pabayaan. Pangarap ng tao po yung nakasalalay niyan. So, importante, you will need to handle people here. Okay? So, again, syempre, subscribe our YouTube channel po para in every updates po. Alam nyo ba, maraming updates? So, maring the bell ka. Kasi again, the level of your income, always put this in mind guys, the level of your income will all depends upon the level of your knowledge. Tama? So learn from it. Next po, yan, website navigation. Unang-una sa lahat po, pag member ka na, magpunta ka sa Google. Okay? Turuan kita ha, para mag-open ang account mo. Magpunta ka sa Google, dito sa Google na dyan, i-type mo yung uno1.biz. Yan yung pinaka-importante. Notes nyo yan ha. After it, pag-click nyo yan, yan po yung lalabas. Yan po yung tinatawag natin na dashboard ng ating company. Iba-ibang sistema tayo, pero isa lang po yung company na pinanggagalingan natin. That is Uno. Okay? And then, ano yung requirement dyan? Yung Uno ID at saka password. So, dito po magagamit yung ID ninyo. Ayan, pinakagawa kong ID yan ha. So, ID number yan, yan yung ilalagay nyo sa required. And then, yung password po, kung anong binigay ng coach nyo or yung upline nyo, yan po yung password nyo. I suggest po, wag nyo nang i-change yung password nyo para hindi kayo malilito. How much more sa mga 15 stores or sa mga multiple stores natin? Kasi daming accounts nyo eh. So at least uniform. Huwag kayong mag-alala, hindi yan basta-basta ma-hack. And hindi yan ma-withdraw basta-basta pag hindi authorize mo. Okay?
And then, yan, pagpasok mo yan, yan po yung lalabas. Pag, halimbawa dito, na-enter mo na yung number mo, tsaka yung password mo, yan po yung lalabas. Ang i-observe mo, pag nasa tamang account ka talaga, na account mo yung pumasok, is dito makikita po na welcoming yung name mo. Tama? Halimbawa, yung pangalan mo, Vincent Arcales, o yan, pag sa welcoming, Vincent Arcales. Pag yung lalabas niyan, hindi pangalan mo, ibig sabihin, hindi account yung napasok mo, hindi account mo yung napasok mo. Tama? So, pag welcome mo, pag yung pangalan mo yung nandyan, so ibig sabihin, yan po yung account mo. Naintindihan mo? So, next, sa gilid po, dito na side, nakita nyo? Ito yung parang sa Facebook natin. Di ba sa Facebook natin, pwede ka makapasok sa photos natin, sa video natin, sa mga albums natin. Dito din sa gilid, pwede ka makapasok dito lahat. So, yan yung i-navigate mo, yan yung i-try and try mo. Total, wala namang bayad yan, account mo yan eh. Pwede ngayon, after this training, pwede mo i-surf yung mga, mga button na yan. Kasi dyan mo makikita, pwede palang ma-change yung yung name mo, birthday mo, yung ma-change yan lahat, ma-edit. Diyan po ma-edit. Diyan din po yung mag-input ka ng insurance mo, makikita mo dyan lahat. Mga securities, mga passwords, andyan yun po lahat. Okay? Pero I suggest po, huwag nyo na pahirapan kung ano yung password na binigay sa'yo, yun na. Tama? Para hindi ka malito. Importante, may income ka. Okay? Kaya total, after the account, i-bank transfer naman yan sa private account mo, sa ATM mo. Okay? So next, ang ituturo ko sa inyo ngayon yung mga importante. Pero pag mayroon kang time after the training, i-master mo yung nasa gilid, pwede mo ito pasukin lahat. Ha? Total account mo naman yan, i-surf mo ba? Okay? So dito po, first ituturo ko is yung tinatawag nating account summary. Yung account summary po, dito mo makikita yung summary mo the moment na na-encode ka or nagsimula ka talaga sa business natin up to present right now. So halimbawa sa akin, i-check ko po, dito po, once mag-click mo yung account summary, ilalabas po talaga yung account summary mo. So ano ba yung account summary? Yan. Tinuturo dyan. That's all my downline right now. Ibig sabihin ng downline po, mga tao under po ng account to. So I have 6,295 people under me. So yan po yung total. Sa left po, I have 3,021. Sa kabila, 2,874. Dami, no? Siyempre, 9 years na ako eh. And hindi ko na yan kakilala. Dadami talaga, promise. Dati before, nung nagsimula pa ko, hindi ako maka-imagine na mangyayari yan. Kasi nga, nung nagsimula ako, tambay ako eh. Hindi ako graduate. Hindi ako professional. Tama? Nahirapan nga akong pagsali. How much more yung mga friend ko. Pero dun ko po na-realize na meron palagang friend na friend sa friend, kakilala sa kakilala. Yun yung makukuha mo talaga dun. Na marirecord under you. Kaya ako sobrang excited ako sa inyo ngayon na meron kayong account. Grabe. Hindi ito pagalingan guys. Basta makukuha lang kayo, tuloy-tuloy na yan. Makuha nyo lang yung 15, yung 4 aces nyo, tuloy-tuloy na yan. Tama? So, about income, automatic, since dito din sa account summary, makikita nyo din na para siyang debit credit or meaning, ang tawag dito, ito yung personal private secretary mo siya. Sa business mo, meron ka ng personal na compute. Imagine mo ha. Sa akin po, total earnings ko dito, yan, dalawa yan eh. Yung total earnings ko sa cash is 3 million and 3,031,323.65. Pero nag-growing na ngayon ha. Everyday kasi lumalaki yan eh. And then, sa baba, yung GC naman. Yung GC po, ibig sabihin nun yung product. So, ayan, meron kang product makukuha dito. Isa kasi yan sa mamomonitor mo eh. Di ba, minsan sobrang busy tayo, hindi mo naman makukompute lahat eh. Pag marami na yung papasok, huwag kang mag-alala, lahat makikita po sa account summary mo. Tama? Pwede nyo i-check naman yan. Sa gilid po, dito makikita yung date registered. Yan. Okay? So, in short, sa account summary mo, dyan po yung summary ng lahat mo. So, if ikaw ngayon, marami magtatanong, kumusta yung resulta mo ngayon sa business mo, hindi mo na kailangan magsinungaling. I-open mo lang yung account mo. Then, makikita na yan. Tama? Okay. And then, next po, ituturo ko sa inyo. Wait lang, balik ako dito. What if pala sa mga hindi pa kumita? Hindi mo kailangan magsinungaling.
pwede mo sabihin yung katotohanan niya, sa totoo lang, bago pa lang ako. Huwag kang mag-expect na kasasali mo lang, million agad yung kita. Kasi walang malaki na hindi nagsisimula sa maliit. Pero ang sure ko, nakikita ako ng malaki. Kasi, sistema na po yung sinusundan namin. So, kung ano yun ang naabot ng iba, makukuha din namin. Halimbawa, ako nakausap nyo, if hamak lang ako na tambay before, if umabot sa ganyan yung resulta ko, na dati lang, maliit lang yung puhunan ko, sobrang sure na mangyayari sa'yo yung ginagawa ko. Kasi ipapalo mo lang yung lesson 3, lesson 4, lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4, at saka lesson 5, aabot ka talaga sa resulta ko. Parang ganito, nag-aaral ka ng nursing. Pag hindi ka lang titigil, pag-graduate mo, nurse ka talaga. Pag nag-aaral ka ng engineer, pag hindi ka lang titigil, pag-graduate mo, engineer ka talaga. Nag-aaral ka ng teacher, pag hindi ka lang titigil, pag-graduate mo, teacher ka talaga. Bakit maging teacher ka, engineer and nurse? It's because systematic na po lahat. The same din sa ating prime 4x4 system. You get my point? Ayan, at least alam mo nyo na ngayon. Ngayon po, next, ituturo ko sa inyo sa baba naman. Kanina, account summary. Ngayon, genealogy tree. Binary po. Kanina, ito yung kanina, account summary. Pangalawa po, ituturo ko genealogy tree. Di ba isa sa nakainganyo sa inyo, yung bilog-bilog? Yung bilog-bilog? Yan. Ang tawag po dyan, binary tree. So, once i-click nyo yan, dyan din makikita yung account summary nyo. Okay? Dyan nyo nakikita yung mga tao, mamomonitor niyan. So, after it, my wallet. Yan, ito importante. Kasi dito, basically, yung account summary po, summary na yun. Actually, honestly speaking, yung mga pera na yun, matagal na nagastos yun. Tama? May mga bago ngayon, pero hindi na umabot sa 3 million. Yung 3 million po for 9 years yun. So, ang punto ko, that was the summary. Dito, yung wallet po, yan yung ngayon. Kung ano yung nakikita nyo sa wallet, yun yung makikita nyo, pumasok ngayon. And choice mo yan, if i-save mo yan sa my wallet mo, or i-click mo yan. Okay? Meaning i-click, i-withdraw mo ba? Pero at least yung wallet mo, yan po yung wallet mo sa business natin, sa company natin. Okay? So, eto, pagpasok mo yan sa wallet, yan po yung lalabas. This time, nung nagawa ko to, ito yung laman ng wallet ko. Ito po yung my wallet. Binary po, dalawa. Tayo po kasi, explain ko lang hindi po tayo networking. Networking kasi nakapokus na talaga sa recruit. Sa atin po kasi, netcompreneur. Ano yung netcompreneur? Dalawa po yung basis natin. Aside sa kumikita tayo sa tao, syempre kumikita din tayo sa produkto. Mayroon kasing mga tao na gumagamit ng product. The moment gumagamit ka po ng product, at least for your information, pwede ka kumita din sa Unilevel. This time lang, dito po yung Unilevel sa ibaba. Yung Unilevel po, halimbawa, bumili ka lang ng worth 2,500 na discounted ng products mo, meron kang 5% sa binili mo. And yung mga tao mo, pag bibili din sila, meron ka din mga percent sa kanila. Tama? Yan po yung Unilevel. So at least dalawa. Yung sa itaas, yan yung kikitain mo sa referral or sa mga tao. Sa ibaba, sa products. You gets? Sa kabila naman, ito yung GC. Di ba? Halimbawa, makapasali ka ng tao. 1,250, yung 500 po products. Yung 500 cash, dito yan mapupunta sa binary. Tama? Yung 750 po, dito mapupunta sa GC. Tama? Now, bakit umabot na lang 9,000 yung GC ko dito? Alam nyo na. Kasi ang galing ko talaga magpasali. Tama? Naipon ko na to. Pwede mo kasing iipon eh. Now, dito yung binary po, yung direct referral dito din malalagay at saka yung pairing. Pairing, di ba? Pag makuha mo yung 4 aces mo, mag-pair ka. Dito din yan lalagay yung mga bonus. So, after it, yan, mga cycle GC yan. Yan po yung total. Sa kabila, total ng pera. Sa kabila, total ng products. So, sa ibaba, makikita nyo, meron tayong transaction history. Kung i-withdraw mo yung mga bagay na yan, ma-withdraw mo na, ma-transfer na yan sa ATM mo or private na account mo talaga sa mga bank, dito makikita yung transaction. Kaya, halimbawa, mayroon ka nag-click, nakalimutan mo, huwag kang mag-alala kasi mayroon tayong transaction history. Pwede mo i-check yan. Halimbawa, may sabi ng coach mo, mayroon kang checking, tapos hindi mo pa natanggap, pwede mong i-click dyan sa ating transaction history. Okay? Para makikita mo yung date ng kompleto kasi yan eh. Now, ngayon,
Pag hindi dumating pa sa office, pwede mo itanong direct yung coach mo, patulong ka, kasi ang mga head coach lang ang pwede, or kami ang pwede makapunta sa management para kausapin namin. Minsan kasi, explain ko dito yung mga minsan mag-delay, hindi yan kasalanan ng company. Kasi yung company natin, Manila yung naka-base talaga. Tapos halimbawa kami dito from Cebu City, once mag-click yan, ipapadala yan dito. If ma-delay man siya, hindi yan kasalanan nila kasi pinadala talaga yon. Sa nag-deliver, yung minsan kasi yung LBC nagde-delay or yung dahil sa bagyo, hindi natin maalam yung panahon Pero as negosyante, we need to have patience. Total, hindi naman yan mawawala kasi income mo yan Tama? And pangalan mo yan, hindi yan mai-encash ng iba. Tama? Okay? How to withdraw po? Ganito po yung mangyayari. Halimbawa, ito yung account ko. Pag withdraw mo, dito sa ibaba i-click mo, withdraw funds. Di ba ito, my wallet? Sa ibaba po, i-click nyo my withdraw funds. So makikita nyo, pagpasok nyo sa withdraw funds, ito yung mangyayari. Ito yung cash balance mo. So, yung pairing sa baba, di ba, 132,000. Sa Unilevel natin, walang na-withdraw ko na kasi ito Tama, na-withdraw ko na kasi ito Pero yung napakita ko lang yung binary natin. 1 month ko to naipon Tama, yung ginamit ko pang gastos, yung Unilevel ko. Di ba, pang grocery ng bahay. Pero at least dito, may savings. And then, fund transfer po, gawin nyo yung kung magkano yung nasa itaas, i-type nyo sa amount dito. After it, ito importante piliin mo kung saan mo ipapadala. Cheque ba? Or if meron ka ng Union Bank na account natin, or sa ATM ba mo? Doon kasi ililipat So again, mind you, yung cheque po natin, 1 week bago dumating. Yung ATM, 1 to 2 days. Okay, at least meron kang choice. Tapos, piliin mo, binary ba o Unilevel? Kasi di ba dalawa itong pipilian? Kasi again, hindi tayo networking, netcompreneur tayo So dito, mapipili mo din, ano ba? Binary ba o Unilevel? Sa tao ba o sa product? Okay? So makikita mo yan, sa tao yan So dito tayo sa pairing bonus. After it, click next. Naintindihan nyo? So after it, pag next mo yan, ito importante. Fund transfer request. Ayun na yung request. So dito po, i-check natin, direct bonus, ito yung income. Ayan. Mayroon tayong transferable amount. Okay? Importante po na ma-check nyo kung saan ipadala. Kasi ako, ilang beses din ako na pinadala ko sa Cebu, doon napadpad sa Dumaguete. Kasi sobrang daming office natin May Baguio, Antique, Bacolod. I-check nyo po. Okay? Sa mga out of the Philippines po, yung padalahan nyo, if kayo yung mag-click, is dito sa Cebu City para ako yung maka-assist. Okay? Pero sa mga nasa Cebu lang, ikaw yung mag-click din yan para ma-claim mo sa office. Okay? Sa mga nasa Manila lang, mayroon tayong office din sa Manila. Pwede mo dun i-address mong cheque mo para dun mo na mag-claim. Kasi alangan naman, if nasa Manila ka, dito mo ipapadala sa akin, tapos ako pa magpapadala sa iyo sa Manila. Pwede kang i-click mo sa main office sa Manila, and then ikaw yung mag-claim. Total, ang requirement po para mag-claim yan is yung ID mo sa uno. Yung ipakita mo, yun yung makuha mo yan. If nasa Davao ka, mayroon din tayong office. If nasa Cagayan ka, mayroon din tayong office. Dipolog, Digos. Yan yung mga office na. Basta i-try nyo ngayon, makikita yung mga offices niyan Ayos? And then, syempre, security question. Importante po, uniform tayo ng security question So, what is your favorite color? Okay? Ano ba yung color ng grupo natin? Hindi nyo alam? Okay, so yung grupo natin, Prime 4x4 system, sa pangalan pa lang, pinakamalakas, pinakamalupit, yung color yun, blue. So uniform po tayo, yung color natin, blue. Yan po yung security question, lahat ng members natin. Lahat ng mga bago, even kami, blue po yung security. After it, submit. Pag pindot mo yung submit, ibig sabihin na transact na yan. Balik ka ulit sa my wallet mo, makikita nyo, sa my wallet mo, wala na po yung nasa binary. Tama? Bakit? Kasi po, ibig sabihin po, transaction, nalipat na po siya sa gusto mo ipadala. So yung check ko po pinadala, sa transaction history, yan. So kita nyo? So yan.
Meron din po tayong fee. Okay, i-educate ko dito kasi baka kasi hindi nyo pa alam, ito yung update and complete information. So every income po sa business natin, sa pairing man yan o sa product mo yan, meron tayong minus 10% tax. Kasi taxable po tayo. Kaya huwag kayo magsasabi na illegal po tayo kasi nagbibigay tayo ng tax sa gobyerno. Tama? And makikita mo yan, halimbawa mayroon magtatanong sa'yo, di ba minsan may mag-ask ng income statement, makikita talaga sa ating income statement na mayroon talagang tax 10% na subdivided. Kaya minsan makikita mo, di ba 1.5 per pair, 1.350 na lang yung darating, tama? Or 1.3 na lang yung darating kasi ganoon po. Minus 10% the tax, and the processing fee of the withdrawal check is 50 pesos. Every check po yan. Kaya po, yan po yung mangyari. Sa mga baguhan po, halimbawa 1.5 talaga yung cash. Syempre, minus 10%. Tama? Minus 150 na yun. Tapos, tax. So, kaya mangyari, minsan darating 1.3. Tama? So, huwag kang mag-alala na i-share yung business natin kasi pure legit po tayo. Huwag kayong maniwala sa mga taong nagsasabi na illegal yung mga ganitong klaseng bagay. Hindi po yan totoo. Kasi kung illegal pa tayo, guys, hindi tayo aabot ng 14 years. Wala pong company na illegal na umabot ng 14 years. So, meaning tayo po umabot ng long term. Ibig sabihin, ang ginagawa po natin, proven, safe, and effective na system. Tama? Kasi umabot na tayo ng ganitong sistema And legit po tayo. And GC products po, explain ko po. Minsan magtataka kayo, Coach, bakit may product kasali? It's part of our safety net sa atong company. Safety net po, those are the ways that ginagawa ng may-ari ng company natin para syempre kumita din yung company natin. Importante kasi yung company. Kasi paano lang pag mangyari, kumikita ka. Ako kumikita din, pero yung company natin walang kinikita, hindi na tayo makikita dyan. So, importante po, yung company natin, na supplier natin, kailangan kumita. So, isa sa way po na kumikita yung company natin, halimbawa, every time may napasali tayo, sa 250 na yan, hindi ka naman kukunan ng pera, pero bibili ka lang ng product sa kanya. So, bali, yung 1 to 50, 500 yung pera sa'yo, yung 750, ibibili mo yan ng product sa office natin, or kaya po meron kang 750 worth of products. Ang tawag dyan, gift certificate. Naintindihan niyo na? So yan po yung GC. Wala kang choice. Lahat po tayo ng member, ganun yung sistema kasi para to prolong and to provide good income to our company. Kasi yung company natin yung nagpo-provide sa atin. Ayos po tayo dyan? And then, every 5th pair po, products din yun. Halimbawa, first pair, di ba? Every pair, 1.5. Kada pares 1.5. So meaning first pair 1.5, second pair 1.5, third pair 1.5, fourth pair 1.5. Pag fifth pair po 1.5 pero worth of products yan. Again, another GC yan. And then 6 pair cash na naman, 7 pair cash na 1.5, 8 pair cash na 1.5, 9 pair cash na 1.5. Pag 10 pair 1.5 pero products na naman yan. So na-equal na 1.5 plus 1.5, 3,000 na yung products mo. 11 pair cash na naman, 12 cash, 13 cash, 14 cash. Pag 50 na naman, products na naman yon. So that is what we call the safety net of our company. Supposed to be ang cash para sa'yo, pero doon natin binigay sa company para may sales din yung company natin. Naintindihan nyo? So at least alam mo na yung mga safety net. Yan yung mga importante po na meron sa company para to give a long lifespan of our company. Kaya po tayo umabot ng 14 years. Now next po, the price of the products, importante din po. Baka nakakalimutan mo, mayroon tayong products. Ito yung price list po natin. Okay? So, dalawang presyo yung nandyan. Every member po sa sales kit nandyan yan. But at least if hindi ka pa aware, at least ngayon ma-aware ka na. We have a lot of products. Tama? We have a lot of products. Dalawang presyo yan. Suggested retail price or the normal price and the distributor's price or the member price. Dalawa yan. So, importante po, huwag niyong bigyan ng discount yung mga hindi pa member. Siyempre, maliban sa pamilya. Kasi pag pamilya na natin Instead ng bigyan, pa-discount, bigyan mo na lang. Kasi pamilya
Pero pag ibang tao, magiging unfair kasi pag bigyan mo ng discounted price, yung mangyari, hindi na yan sasali. Number one, unfair para sa iyo kasi nagbayad ka talaga ng wholesale, nag-pay in ka talaga ng package natin para maka-discount ka. Eh yung iba, hindi na sila kailangan mag-pay in kasi pinadiscount mo na. You get the point? Kaya po yung company natin, pinagbabawal po yung mga nagbibenta ng murang presyo. Kasi pag malaman ka, swerte mo pag hindi ka ma-detect ng company, pero pag may nagsumbong sa'yo, eh pwede ka pong isanction po sa company natin. Tama? Meron tayong mga rules and regulations dyan po. Next, meron tayong flash out. Isa din yan sa ating tinatawag nating safety net ng company natin. So limit lang po tayo 3 to 5 pay-ins every day. So encoding yan. Halimbawa may 10 na magsali sa iyo for today, nag-multiple branch or 15 accounts, isang tao lang pero 15 ka pay-ins. Hindi natin isabay-sabay ng encode yan. Kasi pag isasabay mo, instead na kada account yan meron kang pera, isasabay mo, yung iba matatapon lang yon. Imig matatapon, hindi yun magiging pera, magiging hindi mo makukuha yon yung income. So yung goal natin, 3 to 5 encodes per day lang. Para kinabukasan, doon natin i-continue mag-encode. Okay, na-gets mo yung point? Kaya po, minomonitor natin para hindi mag-flash out. Okay? And then next, clicking of income. Yan, ito yung sinasabi ko kanina, i-replay ko lang ngayon. Arrival of income weekly and daily. Sa weekly po, yun yung cheque. Respect delay through LBC po. Hindi po kasalanan ng company natin. Minsan, ito ulitin ko, halimbawa nag-click ka ngayon, tapos expected ka na next week sa pera na kailangan mo. Tapos next week, that time hindi umabot, hindi na yan kasalanan sa uno. Kasi the moment nag-click ka, pinadala na talaga yan. It so happen lang talaga, meron pong traveling, yung process natin. And hindi natin control yung LBC or yung sino yung courier na pinadala ng company. So minsan may mga delay talaga, but since business-minded tayo lahat, you need to have the patient na po. Total, hindi naman yan ninanakaw. Magiging sa'yo talaga yan kasi nakapangalan mo na yun. Tama? And then, Union Banks and ATM, mas better din pag mayroon kayong ATM. It's because, pag click mo ngayon, bukas, darating agad yan. Okay? Halimbawa, nag-click ka ngayon, bukas, 7 p.m. nasa account mo na yan. Ganun po. Ang sa Union Bank lang is, if wala silang working days, hindi mag-ooperate. Halimbawa, nag-click ka Friday, supposed to be Saturday, aabot na yan sa account mo. But since wala pong banking days pag Saturday and Sunday, Monday na yun, mapapasok sa account mo. Naintindihan ba? So, yan po yung ating ATM. Dalawa yung payout natin dito sa cheque or sa ATM. Okay? Pero pwede mo gamitin lahat. Kami po, ginagawa namin before cheque kasi when your result will speak, everybody will listen. Tama? Yan po. And then, for encoding transaction, only uplines allowed to transact and to approve. Even if ikaw ang nakapasali po, i-report mo sa upline mo or sa coach mo na mayroon kang PIN na hinahawakan. Kasi, ang allowed lang mag-encode niyan yung coach mo. Tama? Or yung upline mo. Okay? And then, bakit hindi ka allowed mag-encode? Number 1, hindi mo alam yung system sa pag-encoding. Number 2, pag magkapali ka ng encode dyan, hindi na yan pwede mabalik. So magkamali, naka-experience kami dati before, nag-abuno talaga siya. Kasi, number 1, pag matagalan kasi yung encoding na yan, halimbawa lumagpas sa 3 days, may expire yung PIN po. Tama? So kailangan ma-encode din yan. Pero within 3 days. Number 2, if mapaaga din, tapos na wrong spelling mo or gano'n, babayad ka talaga para ma-correct talaga. So para iwasan yung mga ganung bagay, wala ka ng problema. Yung isipin mo lang is magpasali. Leave the PIN to your upline. Total, i-encode yan sa account mo. Okay? Naintindihan mo? Para hassle-free ka. Okay? And then, always consult to our CEO and founder. Okay? Sa Prime 4x4 system, huwag kayong mahiya na mag-approach sa akin. Minsan kasi nahihiya yung iba eh. So, kami po yung trabaho, me and my wife, yung trabaho namin, kami yung magsisilbing mentor nyo dito. We will be using our 9 years of experience po na pwedeng
makatulong para hindi mo na madaanan yung mga mahirap na nadaanan namin before. So huwag kayo mahiya, mag-chat kayo, mag-comment kayo, or mag-PM kayo. Paalam ka lang, Coach, ako pala yung mentor. Downline pala ako ni Coach, pwede ba magpaturo mentor? Huwag kayo mag-alala, matuturo talaga kami. Okay? Ha? And then, respect upline always. Yes, upline. Minsan kasi, meron tayong mga upline na, or ang coach na yung nakapasali sa inyo, minsan bago pa lang o wala pang resulta, minsan ma-underestimate natin sila. So guys, huwag niyong gawin yun po. Alalahanin niyo, be grateful po na dahil sa kanila is nagkakilala na po tayo. Kaya always have the respect kung sinong tao naka-refer sa'yo. Tao lang po yan na nagsisimula din, na tao lang po yan na meron din pangarap na malaki na tinatrabaho. Huwag niyong kalimutan yan. If siya ngayon wala pa siyang income, pwede mo siyang sabayan. Instead na i-correct mo siya, or instead na i-underestimate mo siya, or gagawin mo, i-look down mo siya, huwag ganun kapatid. Kasi pamilya tayo dito. Instead, tulungan mo, hilaan kayo pataas. Kaya para kayo lahat kumita ng malaki. Okay? And if ever may mga misunderstanding po, pwede kayong mag-report agad sa amin para isettle natin. Huwag na natin palakihin. Negosyante tayo, mga matured tayo mag-isip, tao lang po tayo na pwede magkamali. Pag meron magkamali, always sa Bisaya kasi ipatigbabaw ang pagsinabtanay, pag-igsuunay o pagtinabangay. Sa Tagalog, pagkakapatiran, pagtutulungan, and pag-uunawaan. So importante po, yun po yung always na ilagay sa isip kasi isa lang tayong pamilya lahat. Ayos ba tayo dyan? Next, always active in our GC. Dalawa po yung main GC ng grupo natin sa Prime 4x4 system. Una, yung Prime International. Pag mayroon ka ng ID tsaka account, doon ka talaga pinapasok na sa Prime International kasi lahat ng nandun member. Bakit kayo papasok doon? Siyempre, para makita mo yung behind the scene. Behind the scene, siyempre doon ka magtatanong ng mga strategy, doon mo kukopyahin kung paano ginawa kasi mga members lahat doon. Tama? Makikita mo talaga yung behind the scene nun. Sa qualifier naman, ibang level din yun. Yung qualifier na GC natin, pinasok namin ng member yun, pero kasama mo sa GC na yan, yung mga hindi pa member. Yung mga bagong na-orient lang, yung bagong nasendan ng lesson 1, yung mga wala pang kuhunan, mga undecided pa, pinasok natin yun. Para everyday natin, bibigyan ng motivation sila. Everyday natin pinapa-excite sila and pinapa-fire up sila. Kaya sa lesson, sa isang GC, hindi ka pwedeng magpakita ng behind the scene nun. Ano ba yung behind the scene? Parang ganito. Di ba sa behind the scene natin, minumonitor natin ilang invites natin per day. Sa GC ng mga qualifier, hindi pwedeng ipakita mo doon na minumonitor yung invite. Kasi baka sabihin, ay, isa lang pala ako sa mga ginamit ng invite. Hindi pwede ganun. Kailangan sa GC natin na sa qualifier, all kung ano ka the best, kung ano maganda sa ginagawa natin na business, papakita natin everyday para everyday sila ma-excite. Ayos ba? Nakakaintindihan ba? Okay, move on. Always active in our Zoom. Okay, so ngayon, meron tayong Zoom ha. I know, hindi lahat mga katan kasi meron tayong ginagawa, yung Zoom po natin, Monday to Sunday po, every 7 p.m. po yan. Bibigyan ko kayo ng reason para makatan kayo ha. Pero sa mga taga-USA, understandable na po talaga. Kasi opposite talaga eh. Yung 7 p.m. sa atin dito, 7 a.m. sa kanila doon. So, nakastart na po sila ng trabaho doon. Pero, don't worry, ginawa na po namin ang paraan yan. So, ang gusto ko lang i-point po is yung mga may time talaga, huwag kayong mag-absent sa Zoom. Kasi po, before, alam nyo ba, before po, bago po nangyari yung online, bago kami nag-direct sa online, grabe 7 years din kong ginagawa doon eh. 7 years talaga ginagawa kong yung everyday kami pumupunta sa office. Kahit ano yung activity namin, pumupunta talaga kami sa office. Bakit? Kasi doon sa office kasi, makakarinig ka namin ng mga positive vibes, mga pangarap na magaling, mga kumikita, mga magandang resulta. Sa office namin lahat makikinggan yun. Kasi sa labas, iba yung environment sa labas eh. Yung tinilaan pa namin before, imagine mo, squatter. So umagang-umaga, puro mga basag ulo, basta mga pangit yung mga background namin doon. So at least pupunta talaga kami sa office para doon kami mag-charge. Kung sa cellphone pa, doon kami ma-charge.
ma-fire up, ma-motivate dun sa office namin. Na ngayon, dumating yung pandemic, yung ginagawa ng mga tao ngayon, minsan, ma-comfort zone na. Kaya yung ginawa namin, instead pupunta tayo sa office para magpamasahe, magbayad ka pa ng kain mo doon, hindi ka na magpupunta sa office. Mag-attend ka na lang ng Zoom. The same po yung purpose para ma-fire up ka, ma-charge ka, madagdagan ang knowledge mo everyday, and syempre, ma-meet mo yung mga ka-business partner natin. Kasi doon kasi sa office, meron tayong time na mag-usap-usap, kwento-kwento. So doon natin ginagawa sa ating Zoom. At least 1 hour every day. Yan po yung purpose. Kasi pag makita ng mga bagong salin nyo na everyday kayo na sa Zoom, kung what they see to you, they will do. So ganun magiging sistema. So kahit mahirap siya na mag-adapt ka, mag-attend ng Zoom, kasi may iba na yung 7 PM talaga nila, teleserye na yun yung naka-Netflix na yun So, if gusto mo talagang kumita ng malaki dito sa business natin, kailangan mo talaga mag-invest ng time. Ito, I'm talking to members. Total, lesson 5 naman to. So I'm expecting na lahat na nakikinig sa akin right now, member na. Tama? Guys, nagpalabas ka ng pera. Namuhunan ka. Huwag kang mag-expect na hindi mo yung tatrabahuin. Tatrabahuin mo talaga yan. Tama? Tama? So, isa sa trabaho na gagawin mo dito is mag-invest ka ng time sa Zoom. Tama? Hindi yan para sa akin kasi kahit ako 9 years na nag-a-attend ako ng Zoom. Ma-attend nga ako before, imagine mo, ulan, init, walang pamasahe, grabe na. Walang kain po, punta pa rin kami sa office. Gutom na gutom, iniinom na namin ng tubig sa office kasi libre tubig. Grabe, kumakain pa kami ng Arby's. Pero nagawa namin yun. Kaya pag sabi ng mentor na guys, sa new normal, mag-attend lang tayo ng Zoom, yun yung magsisilbing office namin. Sabi ko sa sarili ko, yan yung gusto ko. Bakit? Makakasave ka. Alam niyo ba yung gas ng kotse ko, 500 kada lakad ko? Tama? Kakain ka pa. Fast food. Dalawa kami ng asawa ko, 500 kada kain. 1,000 na. Lunch pa yun. What if maghapon? So, 1,500 per day. Imagine mo, magkano masave ko ng Zoom na. Sabay power waste yung mga anak ko. Nasa bahay lang kami. So, the best talaga yung Zoom. So, yan yung nabigyan ko na kayo ng reason kung bakit kayo mag-attend ng Zoom. Hindi lang yan basta-basta. Zoom kasi everyday, iba-iba speaker. So, everyday ka mag-learn. Tama? Tapos, always put this in mind, the level of your income, guys, will all depends upon the level of your knowledge. Gusto mo kumita ng malaki pero hindi ka marunong matuto, wala siyang kwenta. Parang ganito, gusto mong tumaba pero ayaw mong kumain. Tama? Gusto mong mag-slim pero lakas mo pa rin kumain. You get my point? Kailangan magkatugma. Pag gusto mong mag-slim, kailangan magsakripisyo ka na i-less mo yung kakainin mo. Pag gusto mong tumaba, kailangan magsakripisyo ka na kahit ayaw mong kumain, kailangan mong kumain. The same as here. Gusto mong kumita sa Prime 4x4 system, kahit ayaw mong mag-attend ng Zoom, mag-attend ka ng Zoom. Ang tawag dyan, self-discipline. Okay? Nag-learn ba? So, next. Ayan. Ito yung minimake sure ko kasi na ma-duplicate lahat. I'm sure kasi 100%. Okay? 100% ako sure. Susundin mo lang yung lesson 3 at lesson 4, makakapasali ka talaga. Basta sundin mo lang i-notes mo tapos i-apply mo everyday. Hindi ko sinasabi buong araw mo siya gagawin. Basta gawin mo lang yung attack mode natin, 10 per day, 10 ka masendan mo everyday. I-sure mo lang na 10. Ako kasi before, hindi naman perfect yung 10 ko. Minsan 3, 4. Pero the following day, binabalatan ko talaga. Halimbawa, yung first day ko, 5 lang yung sendan ko. Babawian ko talaga. The following day, 15 yung isendan ko. Tinatulong ko talaga. Tapos, the next day, send ako una, tapos mag-follow up. Ganun yung ginagawa ko. The next day, send ako una, tapos mag-follow up. Ayan. Ano yung duplication? Ito gagawin nyo. After po makapag-join, huwag mong pababayaan yung tao nyo. Huwag niyo pababayaan kapatid kasi nagsali yan kasi meron yung pangarap. Ito gawin nyo halimbawa kapasali na kayo, ito gawin nyo. Teach the basic to your downline. Paano mag-teach coach? Paano mag-teach mentor?
Ito, basic. Prospecting, invitation, presentation, closing. Saan ito makikita? Di ba sa lesson 3 and lesson 4? O yan, help them to master it. Doon muna magagamit yung ballpen at notebook mo. Kasi I'm sure, kung ikaw ngayon, clever ka, ha? Ano yung clever? Yung sinasabihan na, mag-notes ka. Yes, coach, nag-notes ako. Pero ang totoo, hindi. Ha? Ito gawin mo, tanungin mo. Sige nga, kung nag-notes ka, ano yung number 2 sa lesson 3 natin? Di ba? Di ba mag-replay pa yan sa YouTube? Pero pag notes na, ka-open lang yung notebook, makita mo yan. Importante po yung notes, kapatid. Kasi the level of your income will all depends upon the level of your knowledge. And the tip of the pen is much more sharper than the sharpest mind. Diba? Kahit sobrang talino niyan, makakalimutan yan kasi hindi lang ito yung ginagawa niya everyday. Marami tayong ginagawa kaya everyday. Minsan, ginagawa lang ito sideline. So, para hindi ka mawala sa focus, lagay mo yan sa notes. Yan po makikita lahat sa lesson 3 at lesson 4. Ayos ba tayo dyan? Next. Ayan. Minsan talaga, may mga bagay na hindi sila maka-join kasi may emergency or may mga importanteng bagay, huwag niyong papagalitan. Normal ba sa bago, hindi mo pa makukuha yung commitment niyan kasi marami pa yung ginagawa mas importante pa para sa kanila. Katulad mo, hindi mo naman diretso pinupokus to eh. Tama? Tama? Pero ngayon napopokus ka na. Paano ko yung ginawa? Ito ginawa ko, nung hindi ka pa focus, every time may training na absent ka, nagre-record ako. Or humihingi ako ng record sa mentor ko, sinesend ko sa'yo. Until right now, ikaw ngayon, kasi everyday mo lang may bagong matutunan yan. Promise, magde-develop din yan, mag-a-upgrade din yan. Until such time, ma-realize niya na malaking potential talaga yung Prime 4x4 system natin. Tama? So, if meron ka kayong downline, you make sure po, if absent sila, if number 1, i-make sure mo na kailangan hindi mag-absent. Pero if hindi, may panahon talaga mag-absent sila, isendan mo ng replay. Mga live stream, mga full video, bigyan mo ng mga kagamitan. Picture, videos, okay? Ganun po mag-handle ang downline. Kung ano ang meron ka, ituro mo sa kanila. Kasi walang ibang gagawin natin dito. Learn and teach. Tama? Learn and teach lang talaga. Next, banding. May banding ba? Yes. Create your own convo. Ano yung convo? GC po. Di ba yung buong prime natin? Dalawa yung GC natin. Pwede ka magawa ng GC mo. Ikaw at saka yung mga bagong sali mo. Ano ba yung purpose? Siyempre, kulitan, doon kayo magkulitan. Minsan kasi nahihiya eh. Tama? Doon kayo magkulitan, kumustahan, question and answer. Pwede nyo akong i-add. Pwede nyo akong i-add sa GC nyo, pero hindi ako sasali sa conversation eh. Yung purpose ko lang doon is para makita ko kung ano ba yung ginagawa ninyo. Mag-guide ba? Kasi kami as mentor, guide kami. Tama? And then, syempre, pwede mo akong matanong. Halimbawa, may malupit na tanong siya kasi question and answer mo kayo dyan eh. Kayo lang talaga, mga bagong sali mo. Halimbawa, may mga tanong siyang malalalim o naka-encounter siya ng mga negative tapos hindi mo pa masagot. At least nagkita ko na nasali ako sa GC nyo, pwede kitang ma-chat personal message. Ito yung gawin mong sagot. So, in that way, natutulungan pa rin kita. Ayos ba? Okay. Harvesting. Ayan, ito na. Tuturo ko. Last part to. Makinig ka. Harvesting. Ayan. Sa negosyo, in any business, sa lahat ng negosyo, if meron nakikinig sa akin right now na may negosyo na, kahit hindi ganitong klaseng negosyo, wala pong negosyo na kumikita in overnight. Tama ba? Tama? Maliban lang sa illegal. Delikado naman yung illegal eh. We'll be talking about legal business. Wala pong negosyo na kumikita ng overnight. Tama? May proseso po talaga. Parang ganito. Imagine you are planting a mango. Negosyo kasi yung ginagawa natin. Tama? Sa pagtanim mo ng mangga, halimbawa nagtanim ka ngayon, expected ba bukas may aanihin na mangga? Hindi. Kailangan po magtanim ka ng mangga, mataas po yung posensya mo. Kasi yung magtanim ng mangga, sa pagtanim mo pa ng mangga, maliit pa yan eh. Kinabukasan, maliit pa rin yan. Kinabukasan, delikado pa yan, mawala. Kinabukasan, maliit pa rin yan. Unti-unti siyang lalaki. Pero maliit pa rin yan. Kaya importante po, meron tayong patient.
Pag maliit pa kasi, pwedeng matamakan, pwedeng maanod sa baha. Ganon kasi yung mangga. Tama? Pero pag darating sa point in time na mag-matured siya, ay grabe, bisag, kahit hindi mo yan minuto, magbubunga talaga yan. Kahit magbababagyo, magbubunga talaga yan. Kasi ganon yung mangga. So, bakit ko siya kinikwento? Kasi yung ginagawa mo ngayon, business. So, I want you to put this in mind na para kang nagtanim ngayon ng mangga. Hindi tayo tatanim dito ng munggos. Ano yung munggos? Nagtanim ka ngayon, bukas tawgi. Tama ba? Hindi tayo ganun. Put this in mind na tanim ka ng mangga. Bigyan ko kayo ng idea. 1 year mo dito po. Kasi maraming nagsasabi, Coach, umabot na ako ng 5 months, Coach. Wala pa akong income. Walang nangyayari. Hindi totoo yung ginagawa natin. May mga ganun na bagay. Ito okay, dito saan, member naman nila to. First year mo dito po, practice mo pa yan. Kaya huwag kang matakot magkamali, huwag kang matakot magtanong, huwag kang matakot mag-try kung anong gusto mo i-try kasi nagpa-practice ka pa. Huwag kang mag-expect kumita ng milyon first year mo pa dito. Ano ka, magic? Tama? If veterans ka or baguhan ka pa lang, first year mo dito, practice ka pa lang. Practice pa lang. 1 year, sir. 1 year talaga. 1 year. Hindi ka nga napapagod. Ilang years ka nag-aaral eh. Wala kang sahod tinatanggap everyday yan eh. Yan lang, sa mga seaman. Di ba bago ka maging seaman, may 1 year kang apprentice? O parang ganun dito. Ang advantage mo lang dito, basta gawin mo lang lesson 3 at lesson 4, yung ma-assure ko, may income na. Pero practicing pa yun talaga, kaya don't expect that much. Tama? You get the point? Kasi ganun yung talaga eh, ganun yung process. Enjoy mo lang. Coach, nahihirapan ako, enjoy mo lang. Ganun talaga. And then second year, dun mo na ma-learn. Ganun pala yung system. Sige, balik ulit, January na naman. Parang nangangapa ka pa sa pag first year mo pa dito eh. And then yung second year mo na, doon mo na okay, ganun pala. Doon mo na makabisado. Kaya ngayon, if nasa first year ka pala ngayon, mag-learn ka, huwag kang matakot. Tanong, training. Attend, tapos apply. Tama? Kasi nasa practice step pa ka eh. Nasa practice stage ka pa ngayon. Apprentice stage ka pa. The second year, yes, may income, pero nag-learn ka pa nun. The third year, doon ka na nag-build ng stage. Kasi naka-learn ka na sa second year. So, pag third year, nag-create ka na ng sarili mong sistema. Kasi nakabisado mo na. So, sa mga nakikinig sa akin na first year pa kayo, the following third year, kapatid, huwag kang mag-alala, ikaw na mismo yung magsasalita, mag-create ng sarili mong system. Kasi naniniwala ko, basta hindi ka lang titigil, yung mga sinasabi ko ngayon na system, magiging master mo din ito. Magiging mas maging iba yung magsakan mo dito, mas professional. Kasi I do believe of innovation eh. Pero the same culture, the same system. Tama? Diyan po yung third year, the building stage. Nag-create ka ng sarili mong system, ina-apply mo na, ikaw na may-ari ng sistema mo, ganon. Mangyayari yan sa'yo. Income, yes, meron na. Pero syempre, effort pa talaga. Fourth year is the established. So, established po, pag umabot ka ng fourth year, madali na ang feeling dyan. Kasi yung established po is hindi na ikaw yung kumakausap sa kanila kasi magaling na sila magpasali. Marami nang sumusunod sa system na ginawa mo. Marami nang nagpapalo sa system na ginawa mo. Yan po yung established stage natin. Nakafollow lang kayo? Yan po yung process po. Tinuturo ko dito yung process para hindi kayo mawala sa focus. Tama? Wala po kasing shortcut. Tama? Yung goal mo lang is daanan mo yung proseso. Pwede mong bilisan, pero hindi pwede mag-shortcut. Tama? So dito po sa establish natin, dito mo na may group system ka na, may kotse ka na. Tama? Maraming bahay ka na dito, may income na talaga. And sa fifth year is the harvesting. Para po mas maintindihan nyo po, yung harvesting is yung wala ka nang ginagawa. Wala ka nang effort, pero sagad-sagad na yung income.
Eto, pakita ko sa iyo para mas maintindihan nyo. Gusto ko i-point ha. Kita nyo dito. Sa scenario na to, yung first triangle na yan yung time. Yung second triangle na yan, yung naka-reverse. Yan yung income. Alam mo yung time, oras, income mo, papasok sa account mo. Third triangle is the effort. O yung, anong effort? Landings, airplane. The effort. Effort is yung hard work mo dito, yung tatrabahuin mo. Okay? Ito yung process. If this is the start, that is the success. First year mo dito, first 1 to 5 years na yan, sure resulta po. Ito yung ipapakita ko. Kasi wala na, again, uulitin ko, bakit years coach? Wala namang negosyo na months lang sobrang yaman mo na yan. Proseso talaga yan lahat. Yung ipinapakita ko sa iyo about dito sa system. Paano maging successful? Eto. First year sa apprentice mo dito, makikita mo, ito yung na-experience nyo ngayon. Always ka talaga may time. Ano ibig sabihin na always mo? Always mo talagang binibigyan ng time. Tama? Minsan, kahit may trabaho ka, sinisingit mo talaga. Minsan, kahit gabi na, patulog ka na, sinisingit mo pa talaga. Tama? Ini-effort mo pa talaga niyan. And then yung in 1 year po, minsan ma-feel mo na yung income mo mas maliit pa or mas malaki pa yung pinalabas mo sa mas malaki pa yung pinalabas mo na pera kaysa pumasok na account mo. Tama o tamang-tama? Tama yun kasi it's part of the system. Minsan pag hindi mo kasi alam yung sistema, minsan karamihan ma-feel po nila na ay parang palugi na ako dito parang walang mangyayari dito 'Di ba? Nagpalabas ako ng 9,000 tapos yung pumasok 1,000 lang, 2,000. Mahalaga na bagay. Pag hindi mo alam yung process, promise, wala ka talaga sa passing. Pag hihinto ka na, wala akong mangyayari sa'yo. Pero pag alam mo yung sistema, tuloy-tuloy ka kasi. Bakit? Kasi ganun talaga yung first year apprentice nga eh. Apprentice ba may sahod na? Wala pa eh. Training pa yun eh. Get my point? So yun, practicing stage. Kaya wag kang matakot magkamali. Hindi po tayo sa school dito. Sa school kasi, failure is opposite to your success. Yan po sa school. Hindi tayo school dito. Dito po, failure will be part of your success. Doon ka kasi makalearn sa failure mo. Kaya wag kang matakot magkamali. You get my point? So tuloy-tuloy lang. Tama? Until makasurvive ka. Yun yung goal. Yun ako before nung nagsimula ako, sobrang hirap talaga eh. Ang pinaka-the best na, hindi yung the best, pinaka-worst na na-experience ko dito, yung nagsimula ako dito sa system. Tama? Nung naglipat kami dito sa Cebu, ay grabe, sobrang hirap kapatid. Dumating sa point in time, yung gatas po ng anak namin, sugar. Tama? Imagine mo dyan, sobrang iyak na iyak ako doon. Grabe. Kasi minsan talaga walang-wala talaga eh. Nangangapa. Alam nyo ba, hindi ako taga Cebu City. Taga Bohol pa po kami. And yung mga tao sa Bohol, ibang-iba sa Cebu City. Sa Cebu City po, yung mga tao dito, mga matured, mga liberated, mga negosyante, mga super knowledgeable yung mga tao dito, ibang-iba sa Bohol. Ano ba yung nasa Bohol? Iba talaga yung mga big city kasi yung Cebu, Queen City to eh. Kaya nung nagsimula ako dito, hindi ako taga dito, grabe. That time na walang-wala talaga, ay, sobrang hirap talaga. Hirap na hirap talaga. Hindi pa yun online nung nag-report kami dito, grabe talaga. Yung, ako sobrang iyak ko din, nagmumotor kami, imagine mo, hinihiram ko ng motor, tapos kaulanan kami, tapos yung panganay ko, nabasa talaga sa ulan. Yung pangalawang anak ko, nabasa talaga sa ulan, grabe, sobrang iyak ko nun. Pero yung nasa isip ko, hindi ako nakaisip magtigil. Kasi, yung trainer ko that time, inaware na niya ako sa process. Sinabihan niya ako, guys, sinabihan niya ako dito, Sen, marahil sa first year mo dito, wala pang masyadong income. Yung goal mo lang, matuto ka, mag-learn ka. Kabisaduhin mo lahat, kaibiganin mo lahat, dapat alam mo ng pasikot-sikot. So ako yung nasa isip-isip ko, kailangan makalampas lang. So yung guy, mahirapan ako, hindi naman yun importante yung nadapa ka eh. Ang importante is always kung bumangon, simula nung ikaw nadapa. So every time madapa kami, bangon ulit. Ang nasa isip-isip ko, nasimulan ko na ito, kailangan panalo na. Yung nasa isip-isip ko eh. Kung baga kung nabasa ka na, maligo ka na lang.
Yun yung nasa isip-isip ko. Kaya tinodo ko, 1 year. The second year, ayun na. May income na kasi alam ko na eh. Parang kabisado na. Ganun pala yung system. Pero yung effort, yung oras, nagbibigay pa talaga ako ng oras. Nung nag-online na, bigay talaga ng oras. May oras talaga sa Zoom, effort, kumakausap ng tao. Kahit nag-handle ako ng mga downline ko, nagkakausap rin ako ng tao. Pero may income na. At least, okay na, safety na yung pamilya ko. Kung nakakain na katatlo sa araw. Ganun na. Ngayon, nakabisado ko na. Second year, nag-learn ako, ganito pala. Until dumating sa point in time, ng third year ko, doon ako nag-create ng Prime 4x4 system. Tama? You get the point? Pag nagdating ng Prime 4x4 system, sa online to makikita mo, may income na talaga. Tama? So doon nung nagsimula ako sa Prime 4x4 system, ayun, doon ko po na-realize, mas madali ito online, nakabisado ko na, napadali yung oras. Kasi, online na eh. So, instead pupunta ka sa office, sa online na lang. Instead magpapamasahe ka, sa bahay na lang. Instead gagastos ka sa labas, sa bahay na lang. Yung effort mo, instead na mag-commute ka, sa computer na lang. Mas madali lang talaga. Pero may income, kasi may sistema ka na eh. Nagbe-build ka na eh. Nag-i-invite ka pa rin, pero online lang. Tama? Kaya ko po nagawang 7 months sa kabili ng kotse, it's because nung na-establish na yung Prime po, nung na-establish na, mas lalaki talaga yung kita pag marami na gumagamit ng sistema. Tama? And then, yan, makikita mo yung effort, konti na. Bakit? Kasi may mga leaders na eh. Ano ibig sabihin ng mga leaders? May sariling grupo na sila eh. Nagkikreate na sila eh. May mga nagsisimula pa, pero meron nag-learn na. Meron din yung nagkikreate na ng grupo. So yung nagme-meeting, sila na. Sila yung nagpe-pay. Ako, ma-update lang. May price pumali para sa kanila. Congrats. May sarili na silang pangalan sa grupo nila. Kaya ako, minsan, nagkikita lang kami sa office. Kaya ako, yung ginagawa ko, yung mga bago lang, hinahandle ko. Yan po yung established stage. Pero yung income, malaki. Kaya pumasok pa rin tayo sa top earner. You get the point of the system? Ganun po yung sistema. Kaya ako, ikaw bago ka ngayon, basta huwag ka lang titigil. Tuloy-tuloy lang. At least ngayon, alam mo ng proseso. If ikaw ngayon first year ka pa lang, yung goal mo, makasurvive. Pero I'm sure sa mga karamihan dito, if ginagawa mo itong sideline lang, I'm sure makasurvive ka. Kasi may ibang source of income ka eh. Na pwede kang makain pa rin, pwede kang makaprovide sa family. So congrats kasi I know, makasurvive ka. Ang goal mo lang is ma-learn kasi ang hindi mababayaran ng pera po, yung mga ma-learn mo. Kaya nga, always ko sinasabi, mag-subscribe ko sa YouTube channel natin para kung ano yung bago, ano yung update sa mga YouTube ng upload ko, ma-ring the bell ka. Always kang ma-update. Tama? Kasi the level of your income will all depends upon the level of your knowledge. You get the point? So yun, and then, until such time, darating sa point in time na mag-harvest ka na. Yung harvesting stage po, yun yung ginugol ko ngayon. Grabe yung mentor natin, si Mentor Warren Trinidad, yung makikita mo, 1 million per month. Pero sa effort, hindi na pumunta sa lugar natin. Tama? Kung makikita lang natin sa YouTube, recorded pa. So in short, wala na talagang effort yun. Naka-record na lahat eh. Kung konting-konting sharing na lang. Tama? Sa oras, hindi na kailangan magganito pa si Mentor Warren kasi nandito na kami. So kami na nagmumonitor. Yun yung gustong buhay ko, kaya gusto mong buhay na gano'n, yun yung goal natin. Ako, nasa level ako, established group ngayon. Bakit ko binibilisan? Kasi pwede natin bilisan eh. Pwede natin bilisan. Trabuhin natin. Ha? Isa sa way na mag-develop ka is pag kumita na yung mga tao under mo. Kaya always ginagawa ko, ang goal ko talaga is lahat ng mga nakikinig sa akin, pakikitain ko. Kailangan kumita ka ng malaki. Gagawin ko lahat para kumita ka ng malaki. Tulungan tayo. Ang gagawin mo lang, cooperate. Kung anong ipapagawa ko sa'yo, gawin mo lang. Kaya po, ginawa kong module yung Lesson 3, Lesson 4, at Lesson 5 para mas madali mo siyang makopya. Kasi sa business natin, kung sino magaling mangopya, yun yung mas madaling kikita ng malaki. So if ikaw, sa estudyante ka before, if magaling ka magkopya, congratulations kasi kikita ka ng malaki dito. Ayos? Next, bakit
mangyari yun sa harvesting kasi OPT na eh. You'll be using other people's time. So, hindi mo na kailangan mag-speak pa, hindi mo na kailangan mag-invite pa kasi yung mga tao under mo, sila na yung nag-i-invite. Sila na yung umahakot ng tao, sila na yung nagpapasali. You'll be using other people's skills. So, hindi mo na kailangan maging magaling kasi po, darating sa point in time, sa dami ng tao under mo, marami ng mga professional na makukuha nila na yun yung magiging leader under you. So, yan yung pinaka-the best na dapat marating nyo. Dapat makuha ng lahat. Tama? Kasi pag mangyari yun, grabe. Vacation lang tayo always. Diba? Yung mga point na bibili ka ng bagay na hindi ka na mag-iisip ng presyo, hindi ka na magbabudget. Dapat excited talaga. Sobrang, alam nyo ba yung industriya natin? Sobrang lawak pa, kapatid. Maybe hindi pa kayo nakamit ng mga taong ganun. Pero if you will go deep in our industry, sobrang layo pa talaga. May mga tao talagang kumikita. Imagine mo, sapatos pa lang 400,000. Yung mga senior talaga sa industry natin, bata pa yung edad, pero income, grabe, yung mga nasa harvesting stage pa, doon ako excited eh. If sa tingin nyo, kumikita na ako ng malaki dito, hindi pa. Sobrang layo pa natin, kapatid. Kaya even ako, tinutudo ko pa. Ang good thing lang dito, isabay-sabay tayo. Tama? And then, other people's money. So, darating sa point in time, marami na din mag-i-invest. Tama? Mag-i-invest ng Zoom, ganitong bagay. So, hindi ka na mag-i-effort. So, yung goal mo lang ngayon, enjoy the process. Tama? I'm done with my sharing. So, yun. Nag-learn ba lahat? Ang goal natin ngayon is i-enjoy yung process. So, bago ka ngayon, i-goal mo, kapatid, na makalampas ka sa first year mo dito. Pero kailangan sa first year mo dito, since practicing and apprentice stage mo ngayon, huwag kang mahiya. Attend lang attend, learn lang ng learn. Huwag mong sulitin mo. Kasi minsan ka lang maging apprentice. Next year po, magle-learn ka na dyan. Iba na yung galawan mo na following year kasi magiging veterans ka na dyan eh. So if ikaw apprentice ka or rookie ka ngayon, sulitin mo. Lahat ng training at tingin mo. Know the rules, know the system, familiarize everything. Tama? Basta huwag ka lang titigil. Kasi pag titigil ka, ikaw din yung kawawa. Tama? Ganun lang. And then, the third year, yon, establish. And then yun yung process. So, nag-learn kayo sa akin. Okay, bago tayo matapos, don't forget to subscribe in our YouTube channel para at least ma-ring the bell po kayo sa any bago nating update. Sa ngayon po, yun po yung maituturo ko sa inyo. Hope naka-learn kayo sa konting sharing ko. My name is Vincent Arcales, the CEO, the founder of Prime 4x4 System. Thank you po and to God be the glory.